Yun po yung Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga, Mr. Chairman, this person is lying. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok niya. Wala nga dumi. Wala ka nakita, lilinis nga eh. So, pero kayo tinatago sa amin, Kapitan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa, ano talaga ang ginagawa ng mga... What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Walang kadumi-dumi. Ayan, ayan. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this research speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, ano? Mr. Chairman, Kapitan, ito nasa area mo to ha? Totoo to ha? Totoo to. So yung sinasabi mo, totoo to. So ngayon ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi alam mo naman eh, di ba tambakan, lahat, ganyan. So sabi mo walang ganito. Tapos ngayon may makikita kaming ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying eh, under oath. And we don't want this to be a practice of all those research speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference eh. Niloloko mo kami. So bibigyan ka pa namin ng another chance. No? I don't know ako, ba pwede ka pa namin bigyan another chance. Pero ewan ko si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think is nasa Zoom siya ngayon. So most likely you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano bang meron talaga sa loob? You tell us para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon, makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. yes, Your Honor, nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok Aside yung sa mga... kalakal, ano pa nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities pa pumapasok doon? Meron bang mga empleyado? Marami ba empleyado pumapasok? 10 hectares yan ha? Ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo kami pinagbobobala dito ng mga kalakal lang pumapasok dyan. Ano-ano pa pumapasok doon sa area yon? 10 hectares. Maraming buildings. Magaganda. Di ba? Ano pa mga pumapasok ng mga empleyado doon? Ano po, yung... May pogo doon. Wala po, Your Honor. Wala. Maraming empleyado pumapasok. Dati po, nung ongoing construction po, Your Honor, marami po pumapasok mga Pilipino. And after Mga that, trabahador. and after that, ano pa? Nung nag-ooperate na? Ayun po, yung mga empleyado po na mga foreman, mga engineers po. Yung... Hindi nga, di ba? Teka, Gawa na Jack- siya eh. Junk shop yan eh. Kailangan Oo. ba engineer dyan? Nung Ano, ongoing ano, construction po. Naiintindihan ko yung construction, di ba? Nagawa na yung building, nakita natin, ayos na eh. So, barangay mo yan. Ano nakikita mo pumapasok pa dyan sa barangay, sa anong yan, sa mga buildings na yan? Yun po, Your Honor, yung mga kalakal lang po. Yung Alam mo, mga... Mr. Chairman, this person is lying eh. Talagang he wants to hide something. Hindi panay kalakal ang pinapasok niya. Wala nga dumi. Wala ka nakita, lilinis nga eh. So, pero kayo tinatago sa amin, Kapitan. Umamin ka na kung ano yung ginagawa doon para makatulong ka sa bayan. Huwag mong panihigan yung hindi Pilipino. Ikaw naman. Napakaklaro eh. Hindi junk shop yan. Sa definition ng junk shop, ano ang junk shop sa'yo? Yung mga kalakal po ng yung mga scrap. Ganun. Yan ba Yes. ganyang kalinis, junk shop yan, Kapitan? Meron po kasi portion doon sa area, doon sa mga warehouse, Your Honor. Meron pong mga makina na ginigiling po yung ginigiling nila yung mga plastic bottle. Alam mo, ganun. Kapitan, okay, sabihin na natin na meron siyang junk shop. Doon sa isang portion ng 10 hectares, meron siyang junk shop. Huwag mo nang i-discuss sa amin yan. Okay na yan. Yung ibang mga buildings na ginawa doon, anong ginagawa sa mga buildings na yon? Bali, yung ibang build, yung sa warehouse, doon po nilalagay yung mga
yung mga dinideliver nila mga cartons, mga plastic Wag bag. na nga natin pag-usapan yung mga scrap. Yung mga nakukuha mga scrap nasa isang portion na sinasabi mong warehouse. Doon sa mga buildings na pakinakita. Ano ang ginagawa sa mga building yan? Ikaw ang kapitan doon. Dapat alam mo yun. Ano? Yan, yung mga building na yan. Anong ginagawa dyan? Yun po yung building na nakikita po natin. Nandyan po yung opisina nila ngayon. Ganyang kalaki ng opisina ng junk shop. 5 stories, junk shop. Huwag mo akong pinagloloko, kapitan, ha? Ano totoo? Anong ginagawa niyo dyan? Alam mo yan, kapitan ka. Dapat alam mo anong ginagawa sa loob ng yan. Pakukulong ka namin dito, maniwala ka. Isa pa. Ano talaga ang ginagawa ng mga tao dyan, yung mga pumapasok? Ang alam po, Ang alam Your ko, Honor, dapat alam mo dahil ikaw ang kapitan. Negosyo na dyan. Anong negosyo meron dyan? Aside from junk shop. 10 hectares. 1 hektarya para sa junk shop. 9 hectares. Anong ginagawa ng mga tao dyan? bali, ano po, Your Honor, yung sa baba po kasi, ang alam ko, mga office ng secretary din yung sa taas po, Mr. Chairman, residential, nagsisinungaling itong taong to. residential po ng ano, residential O po residential. ni Mr. Alex Go. Residential. Opo. Isang building, residential ni Alex. Sa pag-inspection po namin kahapon, kasama ko sila mayor po at saka yung sa PD, yung PD Okay, tools kapitan, namin. yung isang residential, okay? Sabihin na natin, isang residential doon, 1 hektarya para kila Alex. Yung 8 hektarya na meron pang mga ibang mga klaseng buildings, anong ginagawa doon? Anong meron doon? Magsabi ka na ng totoo. Yun po, Chairman, para makaligtas ka sa problemang to, sasabihin namin sa iyo, makakasama ka dito. Anong meron doon sa 8 hektarya? 2 hektarya na binigay natin sa 1 hektarya ng junk shop. 1 hektarya sa bahay ni Alex. Yung 8 hektarya, anong meron? Anong meron? mga warehouse po yan, Your Honor. Warehouse po ni Mr. Goong. Mayor, ilan ang buildings na nandun? Yes. Yung Mr. Chair, yung pong isang building na 5-story residential po 'yan. Okay. Ito pong nakikita natin sa big screen, yan po ay opisina yung nasa baba at may mga Kwarto-kwarto. meron pong mga room. Napasok mo na ba to, Mayor? Kahapon po yung ground floor, second Nakita floor, niyo yung mga loob? 6th floor yun po. Anong meron po sa 6th floor? Under construction pa po yung nasa 3rd and 4th and 6th. May mga hindi pa Ilan tapos. buildings po ang ginagawa doon? Yung sa nasa taas, nandito po yung municipal engineer ko. Pero yung pong tapos dyan, 1, 2, 3. Kasi yung isa po, sabi ko sa municipal engineer na kailangan na sulatan mo sila para i-condemn yung isang building dahil tumagilid po. Baka may madisgrasya tayong maputukan dyan. Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kailangan na sulatan Pero na yan have you visited all the being constructed na mga buildings doon? Lahat ba nabisita nyo na? Meron na po bang mga tapos? Ilan po bang buildings lahat ang pinag-uusapan Ito natin? po mga i-rise nito ba nasa 6 and 7, 5, 1, 2, 3. Tatlo po. At saka isang mini parang convention na may basketball Merong mini court. convention sa isang building. So, Opo, okay, yung Mayor, nasa- sandali. Para maliwanag tayo. So, in other words, may mga 7 mga buildings na nandun. More or less, ilan? More or less po. Ito po municipal engineer ang may alam dito dahil may mga kinoconstruct po doon sa pinakaharap. Pakisagot, Mr. Municipal Engineer. Sige, Municipal Engineer, ilan ang mga nakita niyo mga buildings po na ginagawa doon sa area? Good afternoon po, Your Honor. I'm TriStar Soto po. Tama po si Mayor, nasa 6 to 7 buildings po yung Yung malalaking plus, mga... plus po yung mga warehouses po sa likod na sinasabi ninyo. So, yun sinasabi niya mga warehouses. Yes, So, po, Your Honor. saan doon ang junk shop? Meron junk shop. Sa likod po, Your Honor. dun So, sa meron mga- talagang junk shop siya. Meron naman po. Gano'ng kalaki yung junk shop? Warehouses po yun, nasa mga 15 plus po na warehouses po. Isa sa mga or Isa sa one, mga two, warehouse, ginamit nila sa junk shop. more than one po, Your Honor, yung ginagamit nila sa So, warehouse. 7 mga buildings ang ginagawa doon. Lahat ba yun tapos na? Hindi pa po, Your Honor. Under construction pa po yung iba. Pero ano yung sinasabi ni ano na nakatira na doon si Alex?
Kapitan, sino yung nakatira doon sa sinasabi mo sa isang building? Sila Mr. Alex Goong po, Your Honor. Mr. Chairman. At saka yung mga anak niya po. So, andun pa rin sila hanggang ngayon. Have we invited Mr. Alex Ward? Is that a motion? Yes, I think we have to invite the Mr. Alex Ward to shed light Okay, on there's this a motion matter. to invite Mr. Alex Goong, the owner of Infinity 8 Junk Shop. Yes, In the junk shop. next scheduled committee hearing. Comsec, please take note. And the motion is carried. Mr. Chairman, meron lang ako tanong kay Mayor. So, chinek niyo yung kanilang mga business permit, clearance, lahat. So, ang sinasabi niyo kanina, wala. Wala po, wala. Walang in-apply na... Application lang po yung nakapasok sa munisipyo. Hindi, pero doon sa nakita niyong barangay certificate, kasi pag yung nag-a-apply yan ng... Mr. Chair, ang sabi po kasi, hindi pa sila nag-ooperate. Hindi, sa construction permit. Wala po, wala po. Nandito po yung municipal engineer. Lagi ko pong tinatanong yan kung okay na yung construction Okay. permits nila. Kapitan, nag-apply ka ba ng... nag-apply sa iyan yung may-ari, si Alex. Nag-apply ba siya ng permit, clearance? Binigyan mo ng clearance for construction? Meron po, Your Honor. Sigurado ka, nagbigay ka ng clearance, ha? Clearance for nung una po yun sa fencing. Oo. Sa fencing. Fencing. O yung sa building, Sa bakod po. yung sa pagpapatayo ng building, clearance, sa construction permit, wala kayong issue? Kumukuha yan ng barangay clearance para doon sa mga itatayo nilang mga building Binigyan mo ba sila ng barangay clearance? Sa fencing mo lang sila binigyan. Yes, Your Honor. So in other words, Mr. Chairman, illegal na yung construction na ginagawa nila. So basically, ang sinasabi ni Mayor is true that dapat ipadlock nyo na yan at huwag nyo na ipatuloy ang pagpapagawa niyan. Dahil kung wala silang permit, construction permit and everything, di ba? Even may barangay clearance at wala kayong permit na binigay for construction, pwede nyo siyang ipatigil right away. Di ba? Have you done that? Yun po ang next step namin, Mr. Chair. Siguro po within district or opo, tama. Within district po kailangan ng may padlock. Oh, you get the assistance of the PNP as well para mapa-stop po yung construction yan unless they were able to secure yung lahat ng mga requirements on the construction of those buildings. And what's the purpose? What's the purpose? Kasi yung warehouse ma'am, wala rin. Yung pagtatayo nila ng mga warehouse. And even kung nag-cooperate na sila ng kanilang junk shop, meron ba silang clearance coming from the hindi sa ano lang sa NBI nila sa Office of the Environmental hindi sa ano lang sa Menro, meron ba sila? O wala. So illegal yung pagpapasok ng mga ano doon ng mga kalakal, hindi pwede yun. And even the warehouse, wala ring ano yun, wala ring clearance, wala ring permits. Okay, sige, municipal engineer. Yung mga warehouses po, meron pong mga building permit. Lahat. Tsaka occupancy. Yung pong mga Yung warehouses. building lang ang wala. Yung pong building permit, meron po yung iba, kaso hindi po nasunod yung plan. Kaya sinunatan namin ni Mayor yung pong sinabi niya. Yung mga plan po. Yung Variation mga lang yun changes po, sa yes plan. po. You Kaya ask po, for the occupancy, variation. wala po. Oo. Anyway, doon sa 7 building na sinasabi nila, ilan doon ang wala? Lahat? Hindi naman lahat, ilan? Mga 3 po yung nakapag-secure po ng building permit. Yung iba po, hindi po nag-secure po, Your Honor. Okay. Yun lang muna, Mr. Chairman. Tingin ko, Mr. Chair. hindi ko alam kung nalilito tong si Kapitan or talagang nagsisinungaling Pero basically, we need to really invite the owner. Yes, I agree with you, Congressman Fernandez. Thank you. Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Engineer, so you said that there were 7 buildings, correct? 6 to 7 buildings. Yes po, Your Honor. Ang status ng mga buildings na to, completed na lahat, hindi pa? For construction po yung iba, Your Honor. Yung iba po Ilan ang for incomplete. construction, ilan ang completed? Yung last time po namin nakapunta ni Mayor kahapon, alos 2 po yung finish na, yung iba. 2 yung completed na. Opo. At yung iba, about 4 to Yes po, Your Honor. 3 are hindi pa. Opo. Yeah? So, example, building number 1 is yung residence. Opo, Your Honor. Example, let's just name it as building number 1. Ilang stories yun? May
Yung building number 1 na sinasabi Five ko, po, na five. residence. Ha? Five po. 5 stories. Story po. Residence lang, ha? Opo, Your Yung Honor. building number 2, yung nakikita natin ngayon. Opo. Ilang Ah. stories yan? Nasa 7-story po. 7 stories. When you went inside, did you go inside yesterday? Yes po, Your Honor. Was it filled with employees or operating na ba? Hindi Wala pa pa. po, Your Honor. Hindi pa. Opo. Okay, so building number 3. Ano? Five. 5 stories din. Building number 4, Yun pong recreational. recreational. Yes O, po. building number 5, Yung pong 3 building po or 2 building under construction. Ilang Bago pa stories lang, din? Bago pa lang po. Mga, Ilang? Mga 2-story lang po. 2 stories. Now, sasabi mong 6 or 7 buildings na yan, sabi mo 3 lang yung may building permits, correct? Yes po, Your Honor. 3 lang may building permits. Yung the others, walang building permits. Yes. Now, Mayor, can you not order them to stop immediately since they do not have a building permit? Is it Nag-issue not po- within your powers to Nag-issue stop? po kami ng 2 letter na sa kanila. Anong letter? Walang ilang stories yan. Papayagan nyo pang mag-continue yan. Actually Walang po- building permit. Tapos na po yung high-rise building nila. Kaya nga, yung iba na ongoing ngayon, sabi niya walang building permits eh. Actually po, may instruction ako sa municipal engineer. Pero yun po, pinadala. Anong pero? Cease and desist Hindi, nyo na. hindi po. Pinadala namin ng mga letter. Anong letter yun? A notice of illegal construction. Notice of Illegal. construction and po. Yung giving isa po, them what? Yung isa po, parang nire-require po namin silang structural stability po ng building. And then, Kasi I'm so surprised, Mayor. These are not just small buildings. It's a 5-story building. It's a 7-story building that goes on in your municipality na wala pala mga building permits yung iba, di ba? And in fact, walang business permit na that you know of. Application lang. How could it get that far? Yan ang question ko eh. Similar with what's happening in other government agencies ngayon, di ba? Nakakakuha ng passport, nakakakuha ng birth certificate. How could it get that far na hindi nalalaman ng mga officers who are in the area? Yan ang question ko eh. It's mind-boggling eh. Paano nakakalusot yan? Or how did it get to that point? Di ba, mabulaga na naman tayo, pogo pala yan, or something like that, di ba? So it's, di ba, kung ako, Mayor, let them stop immediately. For as long as wala pa silang business permit, let them stop. Kung walang building permit, let them stop. Sorry po sa ginawa naming aksyon na yan, pero previous administration po kasi naging pero ngayon po bukas din po mag-i-issue kami ng closure. Thank you, Mr. Sorry Chair. po. Thank you, Congressman Flores. So, Kap, bukas na bukas, pwede mo nang sabihan siguro si Mr. Alex Goong. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang records ng munisipyo ay wala hong permit. Dapat to, nasabihan nyo si Mr. Alex Goong. So, saan pa tayo? Okay. Before that, before I recognize you, Congressman Fernandez, just allow me to ask a few questions dito dito sa SEC. Kasi importante rin na-establish naman natin na yung Empire 999 who owns the warehouse the incorporators are not Filipinos, or majority of them are not Filipinos, and the majority shareholdings of that corporation are owned by these Chinese. So alam po natin yon. Plus, yung mga interlocking incorporators from one company from Empire 999 to the others, ano hong aksyon ang ginawa ng SEC dito? SEC, please. Mr. Chair, our investigating unit is already conducting investigation into several of these connected corporations and have already issued show cause orders against several individuals, although May we know, SEC, kung sino yung inisyo nyo ng show cause orders?
And the question also, how do you monitor if the corporation is an active corporation? Kapag meron silang GIS every year, active, ibig sabihin nun, active na yon. We consider them as active if they have filed their GIS and other repertorial requirements within the last 3 years. So the filing of these repertorial requirements are annually, Mr. Chair. So just with compliance or complying with the repertorial requirements, you can consider the corporation active. Yes, Mr. Chair. Wala na kayong say due diligence whether indeed nag-ooperate or hindi nag-ooperate itong company ito, etc. etc. Wala kayong ganon. The Commission only conducts active monitoring on the operations of our regulated entities, such as, for example, brokers and financing and lending companies, wherein we have a more active supervisory role in monitoring. But Yeah. as regards the other corporations, they have that are required to, for example, secure secondary licenses with other agencies. Then those agencies are the ones who are monitoring the day-to-day operations of these corporations. Mr. Sige. Chair. SEC, itong example, yung sa Empire 999, no? Wherein na-determine natin na majority shareholdings is owned by a Chinese, hindi Filipino. Second, involved ito sa drugs because they own the warehouse where the drugs were delivered. So, anong action yung ginawa nyo dito? Specifically on the Empire 999, yung Willie Ong. Kasi Willie Ong does not only own one corporation, he owns several corporations. So, may problema sila dito because si Willie Ong is not Filipino. Ito ho ay Chinese. And we have proof to show. Dalawa yung passport niya. Isang Chinese passport, tsaka nakakuha siya ng Filipino passport because of fraud. So, anong ginawa niyan ninyo sa Empire 999 SEC? Kinancel nyo ba yung registration niyan? Mr. Chair, we are already on the process of investigating Investigate. Ang and tagal have nyo naman. already issued show cause orders. We cannot just simply revoke their registration because we have to follow our I own set understand. of procedure, Mr. Chair. Yes, I understand. But we've been talking about this corporation since October of last year. And maybe, siguro, during the second, third, or fourth hearing of this committee, alam nyo na. Because they never showed up. Wala silang representative to refute what we're saying that they are Chinese. Diba? Pangalawa, involved yung kumpanya niya o yung korporasyon niya diyan sa drugs. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Wala pang immediate action ang SEC dyan. We are already developing our resolution on this because they have already been subjected to revocation proceedings, Mr. Chair. So, for resolution na yan. Yes, Mr. Chair. So, kailan nyo pwedeng mabigyan ng committee ito ng kopya ng resolution nyo dyan? We estimate a 2-week period, Mr. Chair. 2 weeks. Sige, we'll give you that leeway. Oh, thank you. Congressman Fernandez. Yes, thank you so much, Mr. Chairman. No? So, I'll be asking some questions to Mr. Henry Bigay. Mr. Henry Bigay, I noticed that you are a incorporator of Yata Industrial Park. Am I correct? Yes po. Are we If going I to? may, just make Yes. some manifestation. May we advise the lawyer, the counsel of Mr. Bigay, that you can only coach him.
do not give him the answers because we will directly ask questions to Mr.